Nakahanap ka na ba ng trabaho? Tanong ni Laika. Ngumuso si Clara at saka nagpangalumpa pa. Wala pa din. Ang hirap matanggap kapag 2 years ka lang sa college. Hay nako, ganyan talaga ngayon. Mas hinahanap ang mga college graduate. Yun nga problema kaya nahihirapan ako maghanap ng trabaho. Di mo ba talaga ako may papasok sa pinagtatrabuhan mo ngayon? Hay nako, bes. Wala pang bakante ngayon sa opisina. Pero babalitaan naman kita kagad kapag mayroon ng bakante. Tumango si Clara. Nahihirapan si Clara na makapasok sa kumpanya, lalo na't hindi siya college graduate. Ayaw mo ba sa hindi kumpanya? Napasimangot si Clara. Ayoko, bes. Gusto ko permanente ang siyang pinagtatrabahuan ko. Sa bagay, basta balita na lamang kita. Thank you. Nag-usap lamang sila sa kung ano-ano. Pagkatapos dumiretso na si Clara sa kanilang bahay. Ramdam niyang siyang matinding pagod sa katawan, kaya napahiga na lamang siya sa kama at napatingin sa kisame hanggang sa nakatulugan niya na lamang ang pag-iisip. Nagising siya sa kung anong ingay. Ate, gising ka na daw po, sabi ni Mama. Paggising ng kanyang kapatid. Nagmulat si Clara at napabangon. Anong oras na ba? Tanong ni Clara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ate Clara. Pagkanta ng pamilya ni Clara. Napangiti si Clara at saka niya tiningnan ang mga ito. Ano ba yan? Akala ko nakalimutan niyo na ang birthday ko. Emote ni Clara. Pwede ba naman yun, anak? Tanong ng kanyang ama. Napasimangot si Clara. Ang tahimik kasi ng bahay pag uwi ko kaya akala ko. Ganon talaga ang plano, anak. Blow mo na ang candle. Sabi ng ina. Pinikit ni Clara ang kanyang mga mata at saka nag-wish. Hinihiling niya na maging maayos silang lahat. Walang magkasakit sa kanyang pamilya at sana magkaroon na siya ng trabaho para hindi na mahirapan ang kanyang ama at ina. Yay! Happy birthday, ate! Bati ni Kyla. Iyakap siya ng mga ito. Thank you sa inyo. Sagot ni Clara. Tara na sa labas at baka mas talong lumamig ang mga hinanda namin. Sabi ng ina. Thank you, Mama, Papa. Niyakap muli ni Clara ang pamilya. Masaya silang kumain sa pagkainan. Naroon ang tawanan at saka kwentuhan sa kung ano-ano. At masaya si Clara na magkakasama sila. Happy birthday, Gaga! Bati ni Laika sa kabilang linya. Thank you, bakit hindi ka pumunta? Busy ako, bes. Maraming ginagawa ngayon sa kumpanya lalo na at may event. Kaya pala, bawi na lang ako bukas, gala tayong dalawa, sagit ka na. Okay lang, bes. Baka makaabala pa ako, busy ka. No, hindi. Pero oo nga pala, may good news ako. Ano yun? Nagtanggal kasi si boss ng mga empleyado. Ewan ko. Bad trip na naman ata, kaya ngayon nagpapahanap siya parang ewan lang. Napabangon si Clara sa pagkakahiga. Talaga? Ilakad mo ba ako? Oo, punta ka na lang dito bukas para sa interview. Hala, totoo? Thank you, Bes. Wala anuman, Bes. Sabi ko naman sa'yo yun eh. Thank you talaga, Bes. Grabe, ang swerte ng araw na to. Saktong birthday ko pa. Ano mga need kong dalhin? Sinabi ni Laika ang mga kailangan dalhin ni Clara. Pagkatapos ay nagkwentuhan silang dalawa. Hindi maiwasan ni Clara na may excite. Maagang nagising si Clara kinabukasan. Nagpaalam sa mga magulang at nagtungo sa kumpanya na pinagtatrabahuan ni Laika. Good morning, Bes. Tuwang bati ni Clara kay Laika. Good morning, ganda mo ngayon ah. Siyempre naman kailangan maakit ko ang boss mo na tanggapin ako. Pagaksyang natawa. Hayan ka na naman. Lumalabas sa kalantian mo. Pero nako, huwag si boss. Matigas pa sa bato yun. Napakunot ang noo ni Clara. Huh? What do you mean? Kapag natanggap ka, yun ang kalamin mo. Tingnan natin kung uubra ang kalandian mo sa boss natin.
Napangat ang kilay ni Clara at nagtaka sa sinabi ni Laika. "Mata-challenge ka sa boss natin. Good luck," sabay kindat ni Laika. Sumunod si Clara kay Laika. Hindi naiwasan na pagtinginan sila ng mga empleyado at saka bati na binabati naman ni Clara. "Dito na tayo, pumasok ka na lang sa loob." "Hindi mo ko sasamahan?" "Aba, bakit naman kita sasamahan pa? Malaki ka na." Umirap si Clara. Kumatok si Laika at may boses silang narinig. "Come in." Boses ng boss. "Aba, ang angas naman. Mamangha ka kapag natanggap ka dito. Marami kang makikita pang kakaiba." Pumasok na si Clara sa loob. Isang lalaki ang siyang agad na nakita niya. Bahagya itong nakayuko sa mga papeles na pinabasa at pinipirmahan niya. Nakasuot ng eyeglasses, maayos ang buhok, naka-formal attire. Hindi maiwasan ni Clara na matulala at mamangha sa kanilang boss. "Hello po. Magandang umaga po." Masiglang bati niya. Nagangat naman ang tingin ng lalaki. Namilog ang mga mata ni Clara. Bahagyan na paawang ang labi at natulos sa kanyang kinatatayuan na makita ang mukha ng boss. Para siya nakakita ng isang Greek god sa gwapo nito. Ang mga mata niyang madidilim at intense tumingin ay nakakalaglag panty. Napakagat labi si Clara. "Abasit." Napakurap si Clara. Ang lalim ng boses. Nagkagatlawi na naman si Clara na parang inaakit ng boss. Inayos nito ang suot na skirt at buhok bago umupo sa visitor chair. "So, what's your name?" "Ako po si Atiza Clara Antarcia Cuevas. At kung nahahabaan po kayo sa pangalan ko, you can call me honey baby or darling po." Nagkagatlawi ito pagkatapos. Umangat ang kilay ni Cairo, ang masungit na boss ni Clara. "Anong reason? Bakit kailangan kitang tanggapin?" "Magaling po ako sa kama. Kaya ko po lahat ng ipapagawa nyo. Pati paligayahin po kayo sa kama." Napakurot si Clara sa kanyang hita. "Kaya mo lahat?" "Yes naman sir. Walang inatrasan tong babaeng to. Kaya ko din pumatong sa inyo. Wag damag. Ay mali." Kamot ulong sabi nito. "Ang harot mo, Clara," sabi ni Clara sa isipan. "You're hired." Maikling sagot nito at binalik ang mga paningin sa mga papel. "Po? Tanggap na po ako?" "Yes. Pwede ka na magsimula ngayon." "Hala, legit ba sir? Salamat po. Promise po, I'll make a scream in bed. Ay mali. Thank you po ulit." "You may go. Ipagtimpla mo ko ng kape." "Sige po sir. Tatamisan ko po para sa inyo. Ay teka po, ano pong trabaho ko pala?" Kamot ulong sagot nito. Nagangat si Cairo ng tingin. Ngumisi. "Ang gwapo talaga, sarap kagatin," sabi pa ni Clara. "Magiging sekretary kita. Ikaw ang bagong sekretary ko at dito magiging office mo. Lahat ng mga ipapagawa ko, yun ang gagawin mo," sabi ni Cairo. "Ay sure sir, no problem. Kayang-kaya ko yan. Kahit ano pa ipagawa nyo, kahit lumod pa ako sa harapan nyo." Humagikik si Clara. Napailing si Clara na siyang itinatago ang ngiti sa labi. That's good to hear. Asahan ko yung mga sinabi mo?" Ngisi nito. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Seryoso ba siya? Baka tutuhanin niya pero why not? Magaling naman talaga ako sa lahat ng bagay, sabi ng maharot na utak ni Clara. Pinagmasdan ni Cairo si Clara na papalabas. Nagtatago ang ngiti niya sa labi na kanina niya pinipigilan. Unbelievable. She's really amazing. Damn that girl, sabi ni Cairo. Paglabas ni Clara ay naroon si Laika. Ano nangyari? Mukhang masaya ka ha? What happened? Tanggap ako, Gaga. Sabi sa'yo ang galing kong mang-akit. Kinuwento ni Clara mga sinabi niya sa kanilang boss. Tawa naman ng tawa si Laika. Aba, iba ka din talaga. Wala kang kahihiyan. Aminado naman ako. At saka at least tanggap na ako. Ang galing mo talaga. Sa sobrang galing mo, sana magtuloy-tuloy.
Good luck. Baka kapag sumupo si Sir sa pinagkagagawa at pinagsasabi mo, ikaw ang matalo. Aba, ganyan pa ang bibig mo. Putol ni Laika sa sasabihin ni Clara. Pinagtimpla ni Clara si Cairo ng kape at saka dinala sa office nito pero wala si Cairo doon. Nasaan kaya si Sir? Nguso ni Clara. Nilibot niya mga paningin sa office ni Cairo. Malinis. At ngayon napansin ni Clara na medyo madilim ang office niya. Sarado ang mga bintana. Bed ba ni Sir kapag madilim? Sa bagay, maganda kapag lights off. Humagighik si Clara. Natigilan si Clara pagharap niya sa kanan matapos makita si Cairo. Nakalalabas lang ng banyo. Nakatapis lang ng tuwalya. Ang tubig galing sa buhok ay pumapatak sa kanyang katawan. Ang sarap, 6 packs abs, ang hot mo, Boss Cairo. Sabi ni Clara sa isipan na halos maglaway na. What are you doing here? Ay, ang laki po. Gulat na tanong ni Clara. Umangat lang ang kilay ni Cairo. Dinala ko na po kaping niyo, Sir. With halong pagmamahal po yan. You may go. Sabay taligod niya, Cairo. Grabe naman itong si Boss. Inaakit ba ako? Naaakit na kasi ako. Ang tampok ng putan, ha? At saka, lugod pa lang niya, alam mo nang may dating eh. May binuksan siya. Namangha ako. Sabi ni Clara sa isipan. Ano pang ginagawa mo dito? Tanong niya Cairo. Napaigtad naman si Clara sa gulat. Heto na nga po, Sir. Alis na po. Gwapo mo, Sir. Sabi ni Clara bago umalis. Naging maayos ang unang araw ni Clara, maging sa mga sumunod na araw sa trabaho. Kinukulit niya si Cairo na hindi niya alam kung naiinis. Seryoso dahil minsan walang emosyon. Naging close niya din kaagad ang mga empleyado. At masasabi niya magiging masaya siya sa pinagtatrabahuhan. All of you are fired. Napaigtad si Clara dahil sa malakas na sigaw. Ang pakikipagkwentuhan niya kay Laika ay napatigil. Ayan na naman si Boss. Galit na naman siya, for sure. Dami na naman ang lahat. Ano pang nangyari? Bakit may mga tinanggal na naman si Boss? Balita ko. May malilo sa mga reports about sales ng mga products. Yun at reason bakit nagalit si Boss. Alam mo naman, ayaw niyang magkakamali. Kawawa naman ang mga matatanggal. Bulong ng ilang empleyado. Natigilan si Clara dahil sa narinig. At mula sa kanyang kinatatayuan, nakikita ni Clara ang 5 tao nakaluhod sa harapan ni Cairo. Halatang nagmamakaawa. Hoy, pasaan ka? Tanong ni Laika. Lalapitan ko lang. Ano? Huwag mo nagsubukan. Baka ikaw ay madamay din. Matanggal ka pa. Kakaisang buwan mo pa lang dito. Pero Laika, hindi naman pwedeng tanggalin na lang ang basta-basta ng mga yun. Nakakahawa kaya. Paano kung ikaw kaya nasa kalagayan niya? Huwag na lang mangyalam. Hindi pwede. Kiit ni Clara. Nagmatigas talaga siya. Lumapit siya sa mga 5 nakaluhod. Wala na doon si Cairo. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalala lang tanong ni Clara. Malungkot ang mga itong ngumiti. Ay, ayos lang iha. Pero wala na kaming trabaho. Nakaramdam si Clara ng awa at saka lungkot. Kakausapin ko po si Boss. Wag po kayong Nako iha. Bago ka pa lamang dito kaya wala ka pa ganung alam. Walang makakapigil sa desisyon niya. Ay siya. Ayusin na namin ang aming mga gamit. Napabuntong hininga si Clara. Nagpaalam siya sa mga ito. Kumatok siya sa pinto ng office ni Cairo. Pasok. Agad pumasok si Clara. Hinihilot ni Cairo ang kanyang sentido. Mukhang problemado. Boss, pwede ka po ba makausap? Marahang tanong ko. For what? Nagkagatlabi si Clara at saka lumapit kay Cairo. Pwede bang huwag mo na silang tanggalin? Kawawa naman sila, tsaka baka nagkamali lang talaga.
Nahulog ang mga tingin ni Clara sa mga mata ni Cairo. Nagkatitigan silang dalawa. Mabilis ang pintig ng puso ni Clara. Anong alam mo? Po? Anong alam mo sa pag-handle ng mga empleyado, Clara? Hindi nakasagot si Clara. Kapag binigyan pa ng pangalawang pagkakataon, uulit ng ulit. Clara, kailangan bigyan ng leksyon ng mga nagkakamali. Pero boss, hindi naman porket nagkamali, gagawin ulit sa susunod. You know nothing, Clara. My decision is final. Kahit naipilit ni Clara, ay parang walang naririnig si Cairo. Hindi ko akalain na kaya mong maatim ang ganyan. Wala kang awa. Inis na sabi ni Clara at saka umalis. Napabuntong hininga naman si Cairo. Kakaiba talaga ang babae yun. Siya lang ang may lakas ng loob na kausapin ako ng ganun. Sabi ni Cairo sa isipan at biglang napangiti na lamang. Napatigil naman si Laika sa pag-inom ng kape na makita si Clara. Anong napala mo? Tanong ni Laika. Wala. Nakakainis siya. Ganun ba talaga yun? Walang awa. Hindi mo pa siya ganong kilala, Clara. At huwag subukan pa. Napairap si Clara. Nakikilala niya naman na unti-unti si Cairo at marami siyang nalalaman tungkol sa ugaling mayroon nito. Kesyo masungit, suplado, at walang awa ang mang-alis ng mga empleyado. Sa mga sumunod na araw, iniirapan ni Clara si Cairo. Minamalditahan niya dahil sobra pa din ng inis na nararamdaman. Pero minsan hinaharap ni Clara ito at unti-unti na ding nasasanay si Clara sa kumpanya. Samahan mo ako mamaya, Miss Cuevas. Sabi ni Cairo sabay tanggal ng coat. Saan, boss? Sa bahay ko. Natigil si Clara sa pagla-laptop. Bakit po? Anong gagawin natin doon? Umangat ang gilid ng labi ni Cairo. Tumayo si Cairo at dahan-dahan na naglakad patungkol kay Clara na bumilis ang pintig ng puso at napakagat ng labi ng bahagyang yumuko si Cairo para magpantay ang kanilang mga mukha, dahilan para mapatingala si Clara. Ano bang ginagawa kapag nasa bahay? Nagluluto po? Aside from that, halos hindi na makahinga si Clara. Nagiging maharot na naman ang utak. Shit! Ang bango ng hininga. Ang sarap niyang halikan. Sabi ni Clara sa isipan. Bakit natahimik ka? Hindi mo ba alam? Boss, What, Clara? Ang bilis ng pintig ng puso ni Clara dahil sa sobrang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa. Ang sarap mong halikan, boss. Wala sa sariling sambit ni Clara. Pwede pa halik? Pagak na natawa si Cairo at napakagat ng labi para pigilan ang ngiti. Gusto mo ba? Asar ni Cairo na sinasabayan siya. Nagkatitigan silang dalawa. Ngumisi si Cairo bago halikan si Clara nang walang pasabi. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa gulat at hindi alam ang gagawin. Gigil naman si Cairo sa pagkakahalik. Akmang tutugon si Clara nang humiwalay bigla si Cairo sa halik. Be a good girl first, Clara. Nakakaakit na bulong ni Cairo. Pero hinalikan mo ko. Hinalikan mo ko. Tulalang sabi ni Clara. Pinatakan naman ni Cairo ng halik ang awang labi na labi ni Clara. Higit pa dyan ang ibibigay ko kapag nasarapan ako sa luto mo. Po, ipagluluto kita, boss. Kung ayaw mo naman, magkainan na lang tayo. Nakakaakit na bulong ni Cairo sa tenga ni Clara na siyang ikinatindig ng mga balahibo ni Clara. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Nang mapatingin ako kay Cairo, nag-aayos na siya ng sarili habang may ngisi sa labi. Sabi ni Clara sa isipan. Totoo bang? Hinilikan niya ako. Oh my God! Gusto kong tumili pero hindi ko magawa. Mahinang sabi ni Clara. Prepare yourself, Miss Cuevas. Babalik ako. Pagkatapos, aalis na tayo. Sabi ni Cairo. Wala nang nagawa si Clara na trabaho dahil natulala na lamang siya sa kung saan habang hinahaplos ang labi
at iniisip ang matamis na halik ni Cairo. Grabe, hindi ko in-expect na hahalikan niya ako. Ang agresibo niya pala. Baka mas malala sa kama. Napahigik-gik si Clara. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Sa 2 buwan ni Clara sa kumpanya, kabisado niya na ang lugar. May access din siya sa lahat ng room. May mga damit na din siya sa office ni Cairo. Doon din kasi ang office niya. Black skirt ang suot ni Clara at saka white top. Nakapuyod ang buhok ng ponytail at nag-makeup pero light lang. Red ang kanyang lipstick. Akitin ko siya lalo. Hagik-hik ni Clara at hinintay si Cairo na dumating agad. Hi! Ngiting bati ni Clara. Sinulyapan siya ni Cairo pero nang makita ang ayos nito ay natigilan siya at pinasadahan si Clara ng tingin. Damn this woman. She's really indeed beautiful. Sabi ni Cairo sa isipan. Tapos na ba ang meeting mo? Malambing tanong ni Clara. Nilapitan si Cairo at inayos ang necktie nito. Napapamura naman si Cairo sa isipan. You smell good. Sabay amoy ni Cairo sa liig ni Clara na pahagikik. Perfume mo yun? Sorry, pinakilamanan ko. No worries. You can use my things. Talaga? Tumango si Cairo. Ang ganda mo ngayon. Puna ni Cairo at hinalikan si Clara sa noo. So pretty, my baby. Hindi maintindihan ni Cairo ang sarili at saka nararamdaman kung bakit ganon na lamang siya kay Clara. Pero nagiging malambot siya kapag si Clara na. Ang cheesy mo pala, boss. Biro ni Clara. Is that cheesy on you? Ayaw mo ba? Namumungay ang mga mata ni Cairo. Wala akong sinasabi ha. Nagulat lang ako na may ganyang side ka pala. Aside sa pagiging masungit at suplado. Seryoso at walang pakialam. Ganun ang tingin mo sa akin? Nagpantay ang kanilang mukha. Totoo naman. Ganun first impression ko pero hindi ako natakot sa'yo. Kakainis ka lang minsan. Pagak natawa si Clara. Nainis ka sa akin? Oo naman, nakakainis ka kaya minsan. Masyado kang seryoso sa lahat ng bagay. Init ng ulo mo din. Hindi na po ngayon, don't worry. Lambing ni Cairo at hinalikan ng tungki ng ilong ni Clara. Talaga lang ha? Dapat hindi ka na nagpa-fire basta-basta? Sabi ni Clara. Opo, hindi na. Uwi na tayo? Shit. Bakit siya ganito? Para kami mag-jowa naman na ewan. May sweet and clingy side pala itong si boss. Hanip? Sabi ni Clara sa isipan. Magkasabay silang lumabas na dalawa. Kahit paano natatawa si Cairo sa mga pinagsasabi ni Clara. Nakikinig naman si Cairo. Gustong gusto niya ang boses ni Clara. Kaya kahit walang sense sinasabi nito, pinapakinggan niya. Napapatingin ang ilang empleyado sa kanila. Aba, ngayon lang naging ganyan si boss. Mukhang may nangyari ha. Parang may something sa kanila. Ang base naman mapul ni boss, pero mas okay na yon. Hindi na lang nila pinansin ang mga bulungan. Pagdating nila sa bahay ni Cairo, namangha si Clara sa ganda at saka laki ng bahay. Ang dami pang mga kasambahay. Laki ng bahay mo, boss. Magiging bahay mo din to. Sabi ni Cairo na siyang hindi narinig ni Clara dahil busy ang mga mata. Aray! Daing ni Clara na tumamang siko sa gilid ng mesa. Are you okay? Saan masakit? What happened? Nag-aalalang tanong ni Cairo na agad siyang dinaluhan. Ayos lang naman. Tumama lang yung siko ko. Ngiti ni Clara. Napabuntong hininga si Cairo. Damn! Nasaktan ka. Ano ka ba? Ayos lang. Hagik-hik ni Clara. Hinila ni Cairo si Clara at saka niyakap. Luto tayo food? Lambing ni Cairo. Ikaw kainin ko dyan. Biro ni Clara. Mas gusto ko pa yan, Clara. Sabi ni Cairo sa isipan at napailing. Iginala muna ni Cairo si Clara sa bahay niya. Pagkatapos nagpaalam si Cairo na magbibihis lamang. Pinakialaman naman ni Clara ang kusina. Kailangan masarap ang luluto ko. First time kong ipagluto si boss. Ngiti ni Clara. Habang masaya si Clara at nag-e-enjoy,
Hindi niya naman naramdaman si Cairo na nasa gilid ng pintuan ng kusina. Nakasandal doon habang nakangiti at namumungay mga matang nakatingin kay Clara. Ano bang meron sa kanya? Bakit ang ganang pakiramdam ko? Kapag kasama siya, bakit gusto kong kasama siya palagi pagdating sa kanya? Nag-iiba ako bigla. There's something with Clara. Sabi ni Cairo sa isipan habang pinapanood si Clara. Nagpamaywang si Clara habang pinagmamasdan ang niluluto niyang menudo nang bigla siyang yakapin ni Cairo sa likuran. Napaigtad siya. Nakakagulat ka naman, sabi ni Clara. Bango ng niluluto mo. Pwede na kitang maging asawa. Tawa ni Cairo. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ha? Anong asawa ka dyan? Why? Ayaw mo ba, Han? Malambing tanong ni Cairo na mula ang mga pisngi ni Clara. Magtigil ka nga sa ganyan. Ang advance mo naman mag-isip. Nakakalimutan mong boss kita, ha? Ah, boss mo pala ako? Ewan ko sa'yo. Mamaya mo na ako kulitin. Nagluluto ako. Ako muna unahin mo. Ang OA mo, boss Cairo. Natawa lang si Cairo. Hindi na humiwalay si Cairo kay Clara. Kinukulit ni Cairo si Clara at saka nilalandi habang nagluluto. Napahagikik na lamang si Clara at hinayaan si Cairo na parang batang naglalambing sa kanya. Anong lasa, masarap ba? Tanong ni Clara habang nakatitig kay Cairo. Pwedeng-pwede na talaga kitang maging asawa. Kumain ka na lang dyan. Pakainid ko. Natawa lang si Cairo sa kanya. Masaya silang kumain na dalawa. Nagtatawanan at nagkukulitan. Nagsusubuan pa. Hanggang sa napatitig si Clara kay Cairo. At bigla siyang may ma-realize. Boss ko siya. Empleyado ako. Pero kung umasta kaming dalawa, parang magkarelasyon kami. Pero hindi ko din maintindihan kung bakit ganun si Cairo sa akin. Bigla na lang siya naging sweet. Ako heto, nagpapadala naman. At alam kong unti-unti ko nagugusto ng lahat. Lalo na ang mahulog sa kanya. Sabi ni Clara sa isipan. Are you okay? Tanong ni Cairo. Napakurap si Clara. Ha? Oo naman. You sure? Ngumiti si Clara. Oo, don't worry. Ganda mo talaga. Halatang magiging asawa ko. Napairap na lamang si Clara pero hindi napigilan ng patagong mapangiti at ang kiligin. Kainis ka, boss. Kapag ako nahulog sa'yo, kailangan saluhin mo, sabi ni Clara sa isipan. Inenjoy nila na magkasama sila. Nanonood sila ng movie pagkatapos at sa sala nagharutan. Hinatid din ni Cairo si Clara nung nagdilim na. Ilang buwan nang siyang lumipas, mas nagiging malapit si Cairo at Clara sa isa't isa. Pinag-uusapan na sila sa kumpanya na may something at support ang lahat sa kanila. Aaminin din ni Clara na nahuhulog na siya. Nasasanay na sa presensya ni Cairo, kaya madalas siyang hanapin. Dakilang malandi ka, girl, sabi ni Josh na sinabunutan ng pabiro si Clara. Hindi slight lang. Sadyang maganda din ako. Yabang ni Clara. Ang taray mo, girl. Ikaw lang pala ang magpapalambot kay sir. Sana dumating ka ng maaga. Bakit ka kasi late? Nagtawanan sila sa sinabi ni Josh. Sorry, bes ha. Ewan ko din kasi sa tadhana. Sagot ni Clara. Pero, may nangyari na ba sa inyo? Natigilan ang lahat sa tanong ni Laika. Nakatingin sila kay Clara. Hinihintay ang sagot niya. Ngumiti si Clara at saka humagikik. Aba, ang gandi talaga. Ichika mo naman. Malaki ba ang anyas? Masakit ba? Kwento naman. Napatigil ang lahat sa pangungulit kay Clara dahil sa isang tikim. Ay, boss, bati nila. Napaayos na pagkakaupo at naging formal. Good afternoon. Pwede ko bang mahiram si Love? Si Clara? Tikhim ni Cairo. Nagpigil ng kili ang lahat. Sure sir, kahit huwag niyo na po ibalik. Biro ni Josh. Sinamaan siya ng tingin ni Clara. Babae ko na. Sagot ni Cairo. Napaimpit sila ng tili. Anong ginagawa mo kay boss? Tanong ni Laika. Nagkipit balikat lang si Clara at saka lumapit kay Cairo. Hinalikan agad siya ni Cairo sa noo para maging maingay na ang mga tili. Kulit mo. Hindi ka makapaghintay sa akin na bumalik. Sabi ni Clara. I miss you agad.
Sagot ni Cairo. Ohoy mo naman, magkasama lang tayo kanina. Umirap si Cairo. Gusto ko palagi kitang nasa tabi ko. Bulong ni Cairo. Tara na nga kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Sabi ni Clara. Akin mo na si Clara. Sabi ni Cairo sa mga empleyado. Go lang sir, iyo na. Pagtataboy nila, natawa lang namang si Clara. Magkahawak kamay sina Cairo at Clara na nagtungo sa opisina ni Cairo. Agad umupo si Cairo sa kanyang swivel chair. Nasa mga hita niya naman si Clara. Hinahalikan na ni Cairo ang liig ni Clara. Nakikiliti ako, ano ba? Hagik-hik ni Clara. Gusto mo lang ang halik ko. Hindi ko naman itatanggi. Ilang beses na silang naghalikan. At saka make out. Normal na sa kanila ang ginagawa. Pero kay Clara, hindi dahil mas lalo siyang nahuhulog at the same time ay naguguluhan. May tanong pala ako, boss. Seryosong sabi ni Clara. What is love? Napabuntong hininga si Clara at inilayo ang sarili kay Cairo na nagtaka. Gusto ko lang maging malinaw ang lahat. Nagkatitigan silang dalawa. About what, love? Napakagatlabi si Clara bago magsalita. About us. Gusto kong malaman kung gusto mo ba ako? Kung ano ba ako sa'yo? Anong pinapakita at ginagawa mo sa akin? Normal lang ba yun sa'yo? Hindi agad nakasagot si Cairo kay Clara para mapatayo si Clara. Gusto niyang malinawan sa lahat, lalo na at nahuhulog na talaga siya kay Cairo. Ayaw niyang siya lamang ang magmamahal. Tapos kay Cairo ay wala lamang pala. Binibigyan mo ba ng mali siya lahat? Hindi ba dapat? Sagot agad ni Clara. Napahiling si Cairo. Seryoso na. Clara, akala ko we're just playing. But I mean, hindi ka seryoso sa kung ano nangyayari sa atin. Ikaw ang nauna. Hindi ba sinasabayin ko lang? Natigilan si Clara. Hindi may iwasan na masaktan. Naglalaro? Kami? What? Talagang yun ang dating sa kanya? Nakakainis. Gusto ko siyang murahin. Sabi ni Clara sa isipan. Huwag mo sabihin na sineseryoso mo ang lahat. Tawa ni Cairo na natigil agad nang makitang seryoso si Clara. Bakit ko naman seseryosohin? Nagtatanong lang ako para malinawan ako. Iniisip ko kasi na baka iba na dating sa'yo. Pero malinaw na sa akin. Sabi ni Clara na sinabayan si Cairo na nawala ang ngiti. Pero gusto kong patunayan mo na wala ka talagang nararamdaman sa akin. Na casual lang ang lahat. Na naglalaro lamang tayo. Buong tapat na sabi ni Clara. What do you want then? Dahan-dahan lumapit si Clara kay Cairo. Nang magkatapat na sila, dahan-dahan tinanggal ni Clara ang tali ng dress na suot niya. Makipagtali ka sa akin kung talagang wala kang kahit na anong nararamdaman. Hamon ni Clara. Nagdilim ang mga mata ni Cairo. Are you serious about that? Pagak na natawa si Clara. Mukha bang hindi, Cairo? Doon lang ako maniniwala. Once na pumayag ka, mapapatunayan mong laro lang ang lahat. Nagigtingan pa nga ni Cairo hanggang siya mismo ang nagbuhat kay Clara at pinaupo sa mesa. Wala na akong dapat patunayan pa. Sabay halik ni Cairo kay Clara. Dahil una pa lang, pinatunayan ko nang nahulog agad ako, Clara. Pero gusto kong mahulog ka din sa akin. Pero mukhang walang nangyari. Hindi ka nahulog. Laro sa'yo ang lahat at ako ang talo. Dagdag ni Cairo sa kanyang isipan. Hindi kita gusto, Cairo, lilinawin ko. Naputol si Clara sa pagsasalita ng halikan siya ni Cairo. Hinakagat ni Cairo ang kanyang labi. Halatang gigil ito. Shut up. Let us just kiss. Don't do anything. Tayo lang ang isipin mo. Sabi ni Cairo. Hindi kita gusto, Clara. Sana malinaw sa'yo yun. I'm just playing your game. I don't like you. Sabay halik ulit ni Cairo kay Clara na hindi nakapagyak. Tumugon si Clara sa halik ni Cairo hanggang sa mag-init ang kanilang mga katawan at tuluyang may nangyari sa kanilang parehas nilang ginusto kahit na hindi denial silang dalawa sa harapan ng isa't isa. Ilang linggo matapos may mangyari kina Clara at Cairo,
Bigla na lamang nagbago ang lahat. Naging malamig si Cairo kay Clara. Hindi na ito kagaya ng dati na sweet at clingy siya kay Clara. Naging boss at empleyado ang naging ganap nila. Hindi maintindihan ni Clara bakit ganun na lang bigla. Boss Cairo, ayos lang ba ang kape mo? Mainit pa ba, boss? May ibang alam pa akong paraan kasi para mag-init. Akit ni Clara. Biglang tumingin si Cairo kay Clara. Clara, pwede bang magtrabaho ka na lang at huwag kang magkalat ng kalokohan dito? Ihinti mo muna yan. Ay boss, sorry naman pero ikaw kasi, seryoso ka masyado. Dapat nagsasaya ka din, hindi yung puro trabaho ka lamang. Wala ka ng pakialam doon, Clara. Nakaramdam ng kirot sa puso ni Clara. Hala boss, parang hindi yata maganda ang mood mo ha? Tanong niya. Baka naman kasi may problema ka sa kape mo o baka may problema ka sa akin. Can you please stop and shut up, Clara? Nakikita mo lang may ginagawa ako at seryoso ako. Pwede bang iba na lang guluhin at landiin mo? Hindi pwedeng palaging ganyan. Hinahayaan kita sa ginagawa mo pero kapag may ginagawa ako, ayokong makulit, naiinis ako. Kung hindi ka marunong magseryoso sa trabaho mo, huwag mo kong guluhin. I have no time for your nonsense. Napakagatlabi si Clara. Kirot ang nararamdaman sa puso. Umalis na lamang si Clara. Nakakainis siya. Pagkatapos ng may mangyari sa amin, ganun na lang. Ang kapal ng pagmumukha niya ha. E di wow. E di hindi niya ako gusto. Wala akong pakialam. Bahala siya. Inis na sabi ni Clara. Walang gana si Clara na nagtungo kay Laika sa may cafeteria. Anong mukha yan? Mukhang maganda. Mukhang haggard ka mo. Asik ni Laika. Wala. Huwag mo akong bansinin. Naiinis ako ngayon, bad trip ako. Oh, ano ba nangyari? May problema ba kayo ni sir? Parang hindi kayo nagpapansinan lately. LQ ba? Taka ni Laika at tumabi kay Clara. Huwag mo akong tanungin, naiinis ako. Kainis siya. Paasa siya. Ay, broken ang Bessie. Napailing si Laika. Sakit niya. Pero okay lang. Kala niya naman maghahabol ako. Hindi maghahabol ang dakiling dating playgirl. Ay, ganyan dapat. Siya dapat maghabol. Sabi ni Laika. Lumipas ang ilang buwan, talagang iniwasan ni Clara si Cairo. Naging casual at saka professional siya. Ganon din naman si Cairo pero hindi siya sanay. Damn. I miss my love. Bulong ni Cairo. Nasa opisina siya kasama ang pinsan na si Jake. Ano bang problema mo at kanina ka pa dyan nagmumura? Problemado ka pa. Sabi ni Jake. Umiwas talaga siya. Iwas niya talaga. Natiis niya ako ng 2 buwan. Damn my love. Natiis ako. Emote ni Cairo. Nababaliw ka namin. Kung in love ka at talagang mahal mo siya, ikaw ang maghabol. Siraulo ka din. Natiis mo din naman. Asik ni Jake. What do you mean? Di ko alam. Di ko naman alam na nangyari sa inyong dalawa. Kung sinong babae na yan. Pero kung ako sa'yo, ikaw nagpapakumbaba, bahala ka. Baka makahanap iba yan. Napamura si Cairo sa sinabi ni Jake. Hindi pwede. Dapat ako lang. Shit. Di ko na talaga kaya. Sabay tayo ni Cairo. Sinundan naman siya ni Jake ng tingin na may ngisi sa labi. Mukhang tinamaan na talaga ang kumag na yon. Iling ni Jake. Hinanap ni Cairo si Clara. Nagtataka naman ang mga empleyado niya sa kanya. Napansin niyo ba kung nasan siya? Wala pa po, sir. Simula pa po kanina eh. Sagot ni Ana. Absent ba siya ngayon? Wala siya sinasabi sa akin. Sabi ni Cairo. Ay, hindi po namin alam, sir. Baka po si Laika alam. Kaya na po pala. Sabi ni Ana. Humarap sila kay Laika na nagtataka. Good afternoon, sir. Bakit po? Tanong ni Laika. Nasaan si Clara? Wala pa daw siya dito. Natigilan si Laika. Nagtatago na ang ngiti. Hindi siya papasok, sir. Ang alam ko may lagnat siya ngayon. Hindi po ba sinabi sa inyo? Kunwaring walang alam na sabi ni Laika. Pumakas agad ang pag-aalala sa mukha ni Cairo. What? Wala siyang... Where is she? Tanong ni Cairo. Nasa kanila. Puntahan mo na lang, sir.
Wala pa man din kasama si Clara ngayon at wala si na tita at tito. Mag-isa lamang siya. Napapikit si Cairo at napabuntong hininga. Kayo na munang bala dito. Pupuntahan ko. At mabilis na umalis si Cairo. Mabilis na nakarating si Cairo kina Clara. Agad siyang nagtao po. Lumabas ang ina ni Cairo. Magandang araw po. Narito po ba si Clara? Ma'am? Magalang tanong ni Cairo. Nandito, iho. Pasok ka. Pumasok si Cairo at inasikaso siya ng ina ni Clara. Teka lamang ha, tatawagin ko si Clara. Tumango si Cairo. Ilang beses nang hinatid ni Cairo si Clara sa tahanan nito. Pero hindi siya napapakilala sa mga magulang. Sino po ba ang bisita? Wala naman akong Napatigil si Clara, naging maldita ang muka. Anong ginagawa mo dito? Anak, umayos ka. Bisita mo yan. Saway ng ina. Napasimangot si Clara. Hindi ko naman sinabing bumisita siya eh. Ano ginagawa mo dito, boss? Tanong ni Clara. Iwanan ko muna kayo ha. Pagpasensyahan mo na ang anak namin. Sabi ng ina ni Clara. Naiwan ang dalawa. Namumungay ang mga mata ni Cairo na nakatingin kay Clara. She's so beautiful. Kahit na nakapantulog pa ang suot at walang gaanong ayos, damn. I'm really in love with this beautiful woman. Nababaliw ako lalo. Sabi ni Cairo sa isipan. Ano? Tititig ka na lang? Pagmamaldita ni Clara. Tumayo si Cairo at nilapitan si Clara. Niyakap niya ito. I miss you so much. I miss you, love. Bulong ni Cairo. Agad umatras si Clara. Nagtataka ang mukha. Anong I miss ka dyan ha? Walang tayo. At saka anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? May kailangan ka ba? I'm sorry for my behavior nung na... Bakit ka nagsasorry? Wala kang dapat ikasorry. At saka tanggap ko naman. Pero sana sinabi mo una pa lang. Inis na sabi ni Clara. No, love, no. Listen first. Let me explain, please, love. Lambing ni Cairo. Ano bang ipapaliwanag mo ha? Anak, huwag kang ganyan sa boyfriend mo. Mag-usap kayong dalawa ng maayos. Singit ng ina ni Clara at nilapag sa lamesa ang merienda. Hindi ko siya boyfriend, ma. Sabi ni Clara. Ay nako. Tinatanggi na kaagad porket may hindi lamang pagkakaintindihan. Pag-usapan niyo ng maayos. Mahinahon. Hindi ganyan. Pagbigyan mo na anak. Sabi ng ina. Napasimangot si Clara at masamang tiningnan si Cairo at kunwaring tinago ang ngiti. Siya, maiwan ko muna kayong dalawa ng maayos nyo ha. Yang away nyo. Sabi pa ng ina ni Clara at umalis na. Maupo ka. Makikinig ako, bilisan mo ha. May gagawin pa ako. Sabi ni Clara at saka umirap. I'm sorry sa lahat ng mga sinabi ko. It's really that I don't like you. Paulit-ulit? Because I love you, Clara. Natigilan si Clara. Napaawangan labi. Hindi kita gusto kasi mahal kita, Clara. Ginusto ko ang nangyari sa pagitan natin. Gusto ko pang maulit. Pero bigla mo na lang akong iniwan kinabukasan. Oh, bakit ka nagsungit sa akin? At ang sakit mo magsalita bigla. Bigla mo akong iniwasan. Napabuntong hininga si Cairo. Narinig ko kasi ang ibang empleyado. Sabi nila, pinaglalaroan mo lang ako kasi playgirl ka. At magaling magpaikot ng mga lalaki. I'm sorry. Tumatak lang sa isipan ko yun. Baka hindi ka seryoso sa akin kaya iniwasan kita. Kaya naging ganun ako. Pero hindi ko pala kaya, Clara. Parang mamamatay ako kapag wala ka. Sorry, love. Forgive me. Sabi ni Cairo. Nagmamakaawa ang boses. Umirap si Clara. Kunwari lang nagtataray pero deep inside ay kinikilig. Mukha ba kitang pinaglalaruan ha? Target lang kita dahil sungit mo daw. Gusto ko baguhin ugali mo. Pero buwisit ka. Nahulog agad ako eh. Nagustuhan agad kita. Kaya nga tinatanong kita para malinawan ako. Pero sagot mo hindi mo ko gusto. Eh di nasaktan ako. Tapos idadagdag pa bigla kang ganun. Amin ni Clara. Lumapit si Cairo kay Clara. Lumuhod siya sa harapan nito at sinubsob ang mukha sa may tiyan. Parang bata na pinagalitan. Napangiti si Clara at hinaplos ang buhok ni Cairo. I'm sorry, Clara. Please, balik na tayo sa dati, love. Hindi ko na talaga kaya pero
Gusto ko linawin mo na mahal kita. Seryoso ko sa nararamdaman ko para sa'yo at papatunayan ko. Sabi ni Cairo. Dapat lang napatunayan mo. Akala mo ha? Pinahihirapan naman sa jacket. Sabi ni Clara. Napangiti si Cairo. Thank you, love. Naging maayos ang usapan nilang dalawa at naging okay sila dahil sinuyo talaga ni Cairo si Clara. Pinakilala din ni Clara si Cairo sa kanyang mga magulang na tinanggap naman si Cairo at sinabing manliligaw siya ni Clara. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik ang lahat sa dati. Marupok kang gaga ka? Sabi ni Laika. Sino ba naman ako para mag-inarti pa? Si Cairo na yun. Hagikik ni Clara. Ay sus, palandi ka lang talaga. Masyado ka ding napulgay sir kaya ganyan. Marupok ka. Sabi ni Arnold. Hindi ko naman itatanggi yun pero pagdating lang naman kay Cairo, sarap niya kasi. Hagikik ni Clara. Napailing ang mga kasamahan. O, anong status yung dalawa? Tanong ni Laika. Nanliligaw na siya sa akin at bala ko kagad sagutin. Sagot ni Clara. Bakit naman ang bilis? Ayaw bang patagalin muna? Tanong ni Ana. Bakit pa? Ilang buwan naman kaming magkasama, nagkakilanlan na kaming dalawa. At saka para sa akin, okay na yun. Kapag kami na ni Cairo, mas makikilala ko pa siya lalo kasi lalabas ugaling mayroon siya. Kaysa naman ngayon na naliligaw siya, syempre mabait yun. Angat ang kilay na sabi ni Clara. Sa bagay, tama ka naman dyan. Ikaw bahala. Support naman kaming dalawa sa inyo. Sabi ni Laika. Pero mahal mo ba talaga? Natigilan si Clara. Nasa kanya ang tingin ng lahat hanggang sa umiti si Clara. Mahal na mahal ko, Laika. Nahulog talaga ako nang hindi ko namamalayan. Seryoso ko kay Cairo. Sagot ni Clara. Halata naman namin. Good luck na lang sa'yo lalo na dyan sa anas mo. Mabagsik sa kama si boss. Tili ni Arnold. Alam ko. Nagtilian palalo ang mga kasamahan. Nagkwentuhan sila at kulitan hanggang sa umalis na si Clara papunta sa office ni Cairo. Naabutan ni Clara si Cairo na busy at mukhang seryoso sa ginagawa. Ang pogi talaga ng mahal ko lalo na kapag may salamin sa mga mata, nakakagigil. Sabi ni Clara at lumapit kay Cairo. Umupo siya sa may lamesa nito, napatingin agad si Cairo sa kanya. Pagod ang mahal ko? Lambing ni Clara na makita ang pagod sa mukha ni Cairo. Inilapit ni Cairo ang swivel chair kay Clara at sumubsob sa tiyan nito. Inaplos ni Clara ang buhok ni Cairo. Marami lang ginagawa, love. May mga kailangan akong tapusin. Sagot ni Cairo. I see, pero huwag ka naman masyadong babad at tutok. Yes po, love. Tamo, pagod na pagod ka. Hindi na. Nandito na ang pahinga ko. Sagot ni Cairo at nagangat ng tingin kay Clara. Binuhat ni Cairo si Clara paupo sa kanyang kandungan. Agad naman hinalika ni Clara ang panga ni Cairo. Inaakit mo na naman ako. Hirap, nasabi ni Cairo. Napahagikik si Clara. Hinahalikan ko lang pangamoy na akit na agad. Alam mo naman na mabilis akong Ang bibig mo. Saway ni Clara. Stop seducing me, love. Gusto ko sa bahay tayo. Sabi ni Cairo. Napahalakak si Clara. Hindi halatang gustong-gusto mong angkinin ako ha? Ikaw boss ha? Ganyan ka pala? Asar ni Clara. Sa'yo lang naman ako ganito, Clara. Sagot ni Cairo. Tinamaan ka talaga sa akin. Nako, mahihirapan ka makaahon. Mahal na mahal mo ko eh. Hagikik pa ni Clara at niyakap sa leeg si Cairo na namumungay na ang mga mata. Nilambing ni Clara si Cairo. Hinahalikan niya sa kung saang parte ng mukha ni Cairo na ikinatutuwa naman ito. I love you, Clara. Bulong ni Cairo. I love you too, Cairo. At sinasagot na kita. Bulong ni Clara sa tenga ni Cairo na siyang natigilan at natulala. What did you say, love? Napahagikik si Clara. Sabi ko, sinasagot na kita. Ngiti ni Clara. Napamura si Cairo at biglang hinalikan si Clara sa labi na natatawa. Mula nang maging si Cairo at Clara, mas lalong naging maalaga si Cairo at patuloy siyang bumabawi kay Clara. Pinaparamdam niya talaga ang pagmamahal niya kay Clara at ginagawa ang lahat. Tanggap din ng mga magulang ni Clara si Cairo. Ganon din sa pamilya ni Cairo. Tuwang-tuwa mga ito kay Clara kaya
Masaya at maayos ang kanilang relasyon. Love? Lambing ni Clara. Sagot ni Cairo. Seryoso ka ba sa akin? Sure ka na ba talaga sa akin? Biglang tanong ni Clara. Kasi kung hindi pa, nakaka-open naman. Swerte mo na sa akin eh. Tsaka kung hindi, iwanan kita kagad. Nagmulat bigla si Cairo at bahagyang napabangon sa kama. Anong iiwan, love? Gusto mo buntisin kita dyan? Napanguso si Clara at napahagikik. Kaya nga nagtatanong ako eh. Clara. Simula ni Cairo sabay hawak sa mga kamay ni Clara. Di kita sasaktan. Lalong-lalo na ang iwanan. At anong hindi sigurado? Siguradong sigurado ako sa'yo. Kung ako lang masusunod. Kasal na tayo ngayon. But I respect your decision na mag-enjoy muna tayong dalawa. Stop thinking about that. Ako ang kinakabahan. Natawa si Clara. Hinaplos niya ang panga ni Cairo at saka hinalikan. Naglalambing ito. Promise, hindi mo ako sasaktan ha? Sa ibang paraan lang dapat. Hagik-hik ni Clara. Promise, love. I'll never hurt you. I love you more than to myself. Sabay halik ni Cairo sa noo ni Clara. Napangiti si Clara. Inangkin nilang dalawa ang gabing iyon. Nagharutan silang dalawa at saka naghalikan hanggang isang katahimikan na puno ng pagmamahalan ang namayani. Naiisip mo ba, Cairo? Tanong ni Clara. Kung paano natin pinipili araw-araw ang isa't isa? Parang hindi ko na kailangang isipin kasi ikaw na yun. Sagot ni Cairo. Ikaw na, Clara. Pumili na ako at hindi na ako magsisisi. Hindi mo ba ako pinili na lang kasi maganda ako? Biro ni Clara. Oo, maganda ka nga. Pero mas pinili kita kasi ikaw. Kung may iba pa akong pipiliin, baka magkaproblema pa tayo. Pareha silang natawa. Minsan kasi kailangan natin ng mas mabigat na dahilan para magkasama ang isang tao. Pero ikaw, Clara, sapat ka na para maging dahilan ko. Namumungay ang mga mata ni Cairo. Puno ng pagmamahal na nakatingin kay Clara na natatawa. He looks so in love with Clara. Si Cairo at Clara ay punong-puno ng lambingan at matatamis na usapan na nagpapakita ng kanilang matatag na pagmamahalan. Inamin ni Cairo na si Clara ang dahilan ng kanyang kasiyahan at mabilis na pagtibok ng puso. Habang sinabi naman ni Clara na wala na siyang ibang hahanapin dahil sapat na si Cairo sa buhay niya. Sa kanilang simpleng pag-uusap, na ipahayag nila na hindi na kailangan ng maraming salita para may pakita ang tunay nilang nararamdaman para sa isa't isa. Habang lumilipas sa mga linggo, lalong naging matatag ang relasyon nila. Hindi na naging tago ito sa mga empleyado ni Cairo na buong pusong sumuporta sa kanilang pagmamahalan. Sa isang selebrasyon sa kumpanya, kitang-kita ang lambingan ni Cairo at Clara na nagdala ng saya at kilig sa mga nakapaligid sa kanila. Masaya silang nagkwentuhan, nagtawanan at nagpakita ng kasiyahan sa piling ng isa't isa. Sa kabila ng kasiyahan, biniro si Cairo ng kaibigang si Laika na huwag sasaktan si Clara dahil ito ang totoong nagseryoso sa kanya. Nangako si Cairo na hindi niya kailanman sasaktan si Clara. Nalabis na mga ikinasaya nito sa gitna ng tawanan at selebrasyon na ipakita ni Cairo at Clara ang pagmamahal nilang totoo at walang kapantay. Patuloy na pinapakita ang matibay nilang pagmamahalan. Habang naglalakad sa parke, nagbalik tanaw sila sa simula ng kanilang relasyon. Sinabi ni Cairo, Clara, hindi ko na kaya maglakad mag-isa. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Tinugunan naman ito ni Clara ng, hindi kita iiwan. Cairo, nandito lang ako. Sa bawat araw, pinapatibay nila ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng tapat at bukas na komunikasyon at ipapahayag ang kanilang pangakong walang iwanan. Ninais ni Cairo na gawing formal ang kanilang pagmamahalan kaya humingi siya ng basbas mula sa mga magulang ni Clara. Mahal na mahal ko po si Clara at nais ko pong hingi ng inyong basbas upang pakasalan siya. Sa kabila ng kaba, taus-pusong sinabi ni Cairo kung paano niya pahahalagahan si Clara habang buhay. Sinagot siya ng mga magulang ni Clara. May tiwala kami sa iyo, iho. Pero ang desisyon ay kay Clara pa rin. Lubos ang tuwa ni Cairo sa kanilang pagsang-ayon.
2 araw ang lumipas, sinurpresa ni Cairo si Clara sa isang beach kasama ang kanilang mga pamilya. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, niyakap ni Cairo si Clara at sinabing, "Mahal na mahal kita, Clara." Tinugunan ni Clara nang, "Nararamdaman ko yun, Cairo." Hindi alam ni Clara na naghahanda na si Cairo para sa isa sa pinakamahalagang tanong ng kanyang buhay. Habang nakaabang sa likuran ng kanilang mga pamilya, puno ng saya at suporta sa kanilang pagmamahalan. "Tatanggapin ko, love, kung ano man ang magiging sagot mo at tatanggapin ko. Irespeto ko. Hindi ko alam kung handa ka na ba pero nais kong hindi lamang kita girlfriend, kundi bilang asawa ko." Pardon? Gulat na tanong ni Clara. Cairo, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Cairo pero nasa kanya mukha ang kaba. "Hindi ko akalain na magmamahal at mababaliw ako sa kagaya mo, Clara. Wala akong pangarap noon na mag-asawa at magkaroon ng pamilya pero simula na dumating ka sa buhay ko, nagbago ang lahat ng pananaw na meron ako. Kaya pinangako ko sa sarili ko at sinabi ko kay God na ipapanalo ko ang pagmamahalan natin. At hindi ko kayang hindi itanong sa'yo, handa ka na bang magsimula ng bagong chapter ng buhay mo? Handa ka na bang maging asawa ko?" Natahimik si Clara. Gusto niyang maiyak dahil sa sayang nararamdaman. Ramdam na ramdam niya kasi ang bawat sinasabi ni Cairo. "Hindi kita minamadali, love. Nagbabaka sakali lamang ako na baka handa ka na." Dagdag ni Cairo. Lumipat si Cairo sa likuran ni Clara. Lumuhod siya sa harapan nito. Nagulat naman si Clara sa nakita. "Ma, pa!" Tawag ni Clara sa mga magulang na may mga hawak ni Marry Me. May mga bulaklak din na hawak ang mga ito. Kung ano sinasabi ng puso mo, anak," sabi ng ina ni Clara. Napaiyak na ng tuluyan si Clara. "Naghihintay ako, love," sabi ni Cairo. "Cairo?" Mahinang sabi ni Clara. Sana'y alam mo kung gaano ko pinahahalaga ng mga masandaling ito. Ang pagiging magkasama natin, ang mga alaala na tayo lang dalawa ang may hawak. Aaminin ko may takot pa din ako. Marami pa din akong katanungan. Natatakot ako na baka hindi natin makayanan. Na baka bigla na lamang may bumitaw sa ating dalawa kapag naging kasawa na tayo dahil makikilala pa natin ang ugali ng isa't isa. Baka bigla kang magsawa. Amin ni Clara. Umiling si Cairo, hinawakan ang mga kamay ni Clara. "Clara, hindi ko alam kung anong darating sa atin na pagsubok. Pero alam ko na ikaw lang ang gusto kong makasama. Kung magkamali man tayo, okay lang. Basta't magkasama tayo, di ba? Tsaka hindi ba't yun ang pinaka-importante? Huwag mong isipin na minamadali kita. Ang gusto ko lang marinig mula sa'yo kung handa ka na. I'm ready to be with you forever, Clara. Handa na akong maging asawa mo." Napatingin si Clara sa kanilang pamilya. Napapatango mga ito sa kanya habang may ngiti sa kanilang mga labi. "I'm kneeling in front of you, love. Marry me, Clara. Marry me if you're ready to be with me forever." Lambing ni Cairo. "Handa na akong magpakasal sa'yo, Cairo. Alam ko ang mga pangarap natin, ang mga plano. Kahit magulo at minsan parang hindi klaro. Ako handa akong maglakbay sa buhay na kasama ka." Ngumiti siya at nakikita ko sa kanyang mga mata na parang naiiyak siya. "Talaga, love? Hindi kita minamadali, love. Pwede mo naman tanggihan ang proposal ko." Umiling si Clara. "Tatanggihan pa ba kita, Cairo? At saka pwede pa naman tayong mag-enjoy na dalawa kahit na mag-asawa na tayo," sabi ni Clara. Napapikit si Cairo at saka napatayo. Pagkatapos niyang isuot ang singsing sa isang daliri ni Clara, niyakap niya ito. "Wala nang ibang tao sa mundo na gugustuhin ko kundi ikaw. Huwag mong tanungin kung kaya ko bang mahalin ka kasi Cairo, wala nang ibang sagot kundi ang oo. Oo, kaya ko. Kaya ko maglakbay sa buhay ko na ikaw ang kasama." Iyak ni Clara. Si Cairo ay niyakap ng mahigpit si Clara habang lumuluha dahil sa labis na kasiyahan. "Thank you, love. Ang saya ko, ang saya-saya ko. I expected na no ang isasagot mo sa akin kasi alam kong gusto mo pang mag-enjoy." Tugon ni Clara. "Gusto kong mag-enjoy, Cairo, nang makasama ka. Kasama ka na sa lahat ng mga nais at bala ko sa buhay." Pareho silang lumuluha habang iningitian at sinambit ni Cairo. "I love you, Clara.
may soon-to-be Mrs. Wilson. Bago niya hinalikan si Clara sa noo. I love you too, Cairo. Mahal na mahal kita. Sagot ni Clara at naglapat ang kanilang mga labi. Kasabay na palakpakan at pagbati ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Pagkatapos ng emosyonal na tagpo, masaya nilang binahagi ang balita sa kanilang mga mahal sa buhay. Masaya ang kanilang mga ina at binati sila ng mga kaibigan tulad ni Laika. Sinabi ni Cairo ng may tuwa. She said yes. At nagpapasalamat sila sa suporta ng lahat. Ang gabi ay naging punong-puno ng alaala at kasiyahan para sa kanilang lahat. Kinabukasan, maagang nagising si Clara at tinitignan ang kanyang singsing. Sinabi niya, "Ang ganda ng singsing." Na sinagot ni Cairo ng, "Kasing ganda ng nagsusuot. Good morning, love." Habang hinalikan siya sa noo. Nagtanong si Clara, "Cairo, ano ba ang plano mo para sa ating dalawa?" Habang nakatayo sila sa terrace, niyakap siya ni Cairo mula sa likuran at sinandal ang kanyang papa sa balikat ni Clara. Ibinapakita ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa kanilang relasyon. Para sa atin, maglakbay ng magkasama, magtulungan. Minsan kasi, ang buhay mag-asawa hindi mo dapat planuhin lahat. Basta't magkasama, may tamang panahon, ang lahat ay mangyayari. Higit sa lahat, magmahalan tayong dalawa ng wagas. At saka buntisin ka. Tawa ni Cairo. Ngumuso si Clara. Buntisin ka dyan? Pero tama ka. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero ang pinakamahalaga magkasama tayo. Hanggang sa dulo, Clara. Wala lang ibang babae kundi ikaw. Bulong ni Cairo. Hanggang sa dulo, sagot ni Clara at sumandal kay Cairo. Hindi ko na kayang maghintay pa. Ikaw na talaga. Pakasal na tayo. Magpakasal na tayo, Cairo, sabi ni Clara. Gusto mo na ba agad, love? Just tell me, kayang-kaya kong gawin ng paraan. Sabay halik ni Cairo sa balikat ni Clara. Joke lang, paghahanda naman natin, gusto ko maganda ako, hagikik ni Clara. Pero alam mo, love, sa buhay mag-asawa, ang pagpapamilya ang isa sa mga pinakamahalagang hakbang. Kailangan natin magsimula sa mga pangarap na yun, ang magkaanak. Gusto ko maayos sa magiging future at buhay ng mga anak natin para hindi sila mahirapan. Gagawin natin yan, love. Don't worry. Magiging maayos ang buhay ng mga anak natin. Sagot ni Cairo. Handa ka na bang magkaanak tayo, love? Nasa iyo ang desisyon. Cairo, hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito pero oo. Handa akong magkaanak na tayo. Gusto ko din ng baby eh. Nguso ni Clara. Ang anak natin na magiging simbolo ng pagmamahal natin. Sabi ni Clara. Kasal muna, love. After natin ikasal, mag-anak tayo agad para naman may paglibangan ka din. Pero huwag mo ko kalimutan na babyin. Natawa si Clara. Siyempre hindi naman. Huwag ka lang OA. Sabi ni Clara. Cairo, ikaw lang at ikaw lang. Ikaw rin, Clara. Sabi niya. Laging ikaw. At sa sandaling iyon, mas tumibay pa ang pagmamahalan ni na Clara at Cairo. Magkasama nilang lalampasan ang lahat ng pagsubok na dadating sa kanilang buhay. At pinapangako nilang magkasama sila hanggang sa walang hanggan. Hindi nagtagal, kinasal silang dalawa at nagkaroon ng anak. Mas naging masaya ang buhay nilang dalawa. Bilang mag-asawa at ang mahihiling lamang nila ay kapayapaan at kasiyahan sa kanilang pamilya. Wakas!